Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys and welcome sa ating day 3 here in Morocco. So for today's video guys, ang pupuntahan natin ay ang Ouarzazate and ang Ait Ben Haddou. So isa tong full day trip again na binook namin sa Get Your Guide. So if ever guys na bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihita din ng notification bell for you to be updated on our latest uploads. Sorry, natatawa ko kasi ginagaya nila ako. So ngayon ay 6:50 and ang call time namin pala ay 7:10. Ang sinabi lang namin ay, ang sabi lang nung una ay 6:45 dapat ready na kami. Although ready na rin naman kami, nagmadali na lang kami para hindi kami ma-stress. Pero magtatagal ng buong araw yung trip katulad na nangyari sa atin kahapon. So kung hindi nyo pa napapanood yung first day natin at yung second day vlog natin, do not forget to check it out. Kahapon ay galing kami ng Ouzoud Waterfalls. Ayun yung second biggest waterfall here in Africa. And yung first day namin ay naglibot lang kami sa big center nila or sa square center nila para naman hindi masayang yung day namin since nag-aantay nga kami kay La Diana. So, i-cut ko muna yung video, punta lang kami sa pick-up location namin, and then i-update ko kayo kung ano yung mangyayari all throughout the day. Okay? Outfit check. So, since papunta kami ng desert, kailangan twinning sila. Then, si Jess ay naka sweatshirt. Si RM ay naka sweatshirt. Ako ay naka polo shirt. Naka-Gucci tayo today. So Mga 20 minutes pa kami mag-aantay dahil late. Nabasa namin na 7:10 pa pala yung pick up. Sinend kagabi. Na ngayon lang binasa ng aming butihing Get Your Guide booker. Food searcher, lahat. Yeah, siya lahat. So lahat po nung nangyayari sa trip namin ay kagagawan po ni Micah. Okay, cut muna natin at baka mahaglot na naman ang ating phone. Magaya tayo sa ating butihing Micah. Tabi na lang muna natin. Ayan guys, so ngayon nandito tayo sa panoramic view sa 2,200 meters altitude mula dun sa pinakababa na pinanggalingan namin. So ngayon kasi 'di ba papunta tayo ng Casa Ait Het basta nalimutan ko. So mamaya explain ko sa inyo. Nakakatawa lang kasi 'di ba yesterday ang complaint natin ay hindi masyadong nagbibigay ng information yung tour guide. Now naman, sobrang info overload kami to the point na hindi ko na ma-discuss sa inyo kung lahat ng diniscuss niya. Basta alam ko lang is, yung pupuntahan namin ay area on where dun shoot yung Gladiator. Dun yun yung Prince of Persia, na which is napanood ko yung pareho. At yung Game of Thrones na hindi ko napanood. So marami pang ibang mga movies siyang nabanggit na hindi ko na rin maalala. One is Alibaba, na yun daw yung nagpasikat doon sa area at village na yon. So napakadami niyang shinare to the point na parang sobrang mula from scratch to the point na naging business center na yung area. Shinare niya yun lahat habang nasa biyahe kami. So yun yung nakakatawa dito sa tour guide namin kasi ina-explain niya lahat ng mga kailangan niyang i-explain. Kahit na hindi naman yan necessary dahil hindi naman siya kasama din sa tour namin. So ngayon, picture muna kami. Magkakaroon kami ng few minutes dito. Then pagtapos mag-picture ay pupunta na kami doon sa pinaka-area. Try ko i-recall lahat. Hindi ko siya talaga totally ma-recall pero try ko explain sa inyo kung ano-ano yung mga sinabi niya. May sinabi siya about sa mga barbarians, may mga sinabi siya about sa mga Hudyo, may sinabi din siya about sa mga Muslims.
And ano pa ba yung mga diniscuss niya sa amin? Basta guys, sobrang dami. Tsaka even yung identification kung saang tribe galing, kung single ba yung babae or married ba siya or pwede ba siya ulit mag-asawa. Depende din daw sa tattoo, ganyan. So lahat yun na-cover niya. So sobrang galing, sobrang detailed ng pagkaka-explain niya. So now, i-montage muna natin tong panoramic view na to and then afterwards, mamaya mag-usap ulit tayo pagka nakarating na kami dun sa isang area namin. Okay? Marami kaming extra activities. So now, nandito naman kami sa cooperative farming ni Argan. So di ba katulad ng sabi ko sa inyo, ay hindi ko ba yata nasabi. Ito yung mga nagpo-produce ng argan oils. So makinig muna tayo sa kanila, sa mga babaeng gumagawa. Yan yung mga gumagawa ng argan oil. But I didn't know you should go to the gift shop. Make 2 pints of oil, 1 for This is how it looks. It's wide and dressed by 2. They are only in southwest of Morocco between Samira and Yadir Chelde. Yes. We collected in hot season in June, July, August. Usually this fruit when it's in the tree, it has a green color like olive fruit. For to make argan oil, we should to pass with many steps. The first one, we remove the shell to get this nut. And this shell is for animals food, like a goat. Okay? The second step, we break the nut to get these almonds. And with these almonds, we make 2 kinds of oil, one for cosmetics and another one for cooking. This one. The difference between them, one is roasted for cooking, different smell and different color. As this one is roasted for cooking, and this one is not roasted for cosmetics. Cosmetics. Yes. Ayan, so ngayon nagtatry kami ng mga product. Oil, the pure one, 100%. It's pure, natural. We use it for the hair, skin, and also body. Okay, it's the pure one. Okay. And we have also Try natin. lavender. You like to try the lavender one? This is the pure one. Lavender. You can just wrap it because argan oil itself. Thank you. So just wrap it. Like the smell for argan oil pure, we have the smells. Like here we have the gardenia. Sobrang puti naman ang mukha mo dito. Well, that's my natural skin. Okay, guys, ang dami ko nung na-try kanina. Kung mapapansin nyo, sobrang ano na ng skin ko. Puro oil na talaga ako. Oh. So, ang dami nila pinatry sa akin. First, I tried the serum, this one. Bumili ako ng isa for the face. Try natin yan. And actually, mabango din tong mga argan oil na to. Ito yung pwede daw to sa buhok, pwede din daw to sa katawan. Pero I chose not to buy one. Bumili lang ako ng serum. Pero ang bango niya, itong lavender okay din. 180 dirhams siya. So, yung hand lotion, meron ding day cream, pwede sa muka. And then this one, mga ano na to, pwede na tong body scrubs and all. Meron din silang shampoo. Actually, yung gamit ko sa UK ay ano, shampoo na siya na argan with argan oil. Ito naman mga clay mask with argan oil. Sobrang ang ganda ng product din. Ay, alam niyo ba ito eyeliner to? Lang pakita ko sa inyo. Ayan, no. Wait nga, lagay natin dito. Hindi ko makita. Wait lang ha. Ayan, no.
Kita ba siya? I'm not sure. Yung black ha, hindi ko yung nunal. So, argan oil siya na eyeliner. Grabe, ang dami nilang product, promise. Sobrang ganda. So, let's see kung ano pa yung pwede nating bilhin. Pero magbabanyo muna ako kasi ang sakit na ng tiyan ko. Yun lang yung naging problem ko dito, guys. Dumi ako ng dumi. So, let's see kung bibilin din natin tong day cream nila. Dami nilang product. Then, mura lang siya. Yung facial serum is 20 pounds. That's about 1,400 pesos in the Philippines. Then, what else? Yung hand cream na lang yung hanapin natin, then magsi-CR na tayo kasi we badly needed the CR, okay? Cut ko muna dito, then update ko kayo, guys. Ito pa, may mga soap pa, oh. Okay, yun lang. After long drive, nakarating na kami dito sa my Atlas Studio. So, tong Atlas Studio na to daw ay ginawa or binild nila specifically para dahil nga nung nag-boom na yung industry ng filming, dahil dito ginawa yung ibang set or location ng Prince of Persia, Game of Thrones, Alibaba, and many more movies na makikita nyo. So, sabi nila na Egypt of Africa. So, yung may entrance siya na 80 dirhams. Hindi yun kasama sa package ng tour, pero kasama na dun sa tour namin yung bayad sa tour guide. So, gets nyo ba? So, kapag nagbayad ka ng 80, kasama na dun yung bayad sa tour guide. So, if ever na pumasok ka and sabihin sa'yo ng tour guide na hindi siya bayad, huwag kang maniniwala kasi hindi, bayad na daw yon. So, dito rin pala ginawa yung ibang set ng Indiana Jones and sa loob mamaya pagpasok natin. So, ikat ko muna dito, pasok muna kami, bayad muna tayo ng 80, and then let's explore yung loob, okay? Tapos na tayo magbayad ng 80 and now nakapasok na tayo. So may mga konting discussion lang siguro then before tayo mag-proceed sa guided tour natin, okay? Ha? Wala pa daw yung guide. Props ng ibang movie. Ayan, naglilibot na kami. Hayaan ko na lang siya mag-discuss sa inyo ha. Ikat ko muna dito, then ilipat ko lang sa siya lang para maintindihan na siya. King Tut, you know King Tut? Yeah. Tutankhamun is the young king pharaohs in Egypt. We go to show a big palace. This is a prisoner. King Tut is one series. It reparts with Bill Kingsley. It was shoot here. I will show you one big palace. They built it especially for this movie, in français. Ça c'est la momie. Movie ba siya? Hindi ba siya documentary lang? Voilà la momie de Toutankhamon. C'est le plus jeune roi pharaon en Égypte. Nous allons voir un palais. Ils ont construit spécialement pour ce film-là avec Ben Kingsley. Ici on a une liste. It's some movies that they have making. So ayan daw guys. Not all, because yung mga we scene. have more than 200 movies here. Here just some. Like the first planet it was here in total. Medyo madami na siyang ine-explain guys. Ngayon naman, papunta na kami ng Egypt, yung palasyo. Yung Egypt sa Greece. So, ayan na yung palace sa This is Egypt. one temple in Egypt called the Karnak in the region of Luxor. So, videohan lang natin. My day natin. Ay, my day. Montage. 400. Bali, itong location na to, isa to sa mga area na pinagshootingan ng Passion of the Christ. So, hindi ko lang sure kung sa area natin to makikita sa movie, pero if ever you had the chance to check, might as well check it. Pero isa to sa mga ginawang set ng Passion of the Christ. Kaya ayan, papunta naman ngayon kami ng palasyo.
Dahil medyo matagal kaming nawala, hindi na namin naintindihan yung iba. So, balitaan na lang namin kayo. If you guys want to check the photos, yung mga kung ano-anong ginagawa nilang posing, check na lang sa mga Instagram accounts namin. So, ayan, hindi ko alam kung naririnig niyo ako, pero may pinapakita siya na commercial. Parang commercial siya ng Hermes. Dito yung shit. Etong mga umiikot na yan, yung mga revolving walls. So, ito yung pinaka naging shooting site nun. Pero yun, tumayo pa sila ng Morocco para lang mag-shoot, di ba? Pasensya na, sobrang lakas talaga ng hangin. And grabe, talagang pumapasok sa mukha namin yung mga sun. So, ayan, tinigin na ulit nila. So this place they built it specially for this commercial. Oh, pinild lang daw to para lang daw dun sa commercial na yun. The price of this watch it will be 24. Then, tingnan nyo to guys ha, nakazoom na yung bibig ko. And tingnan nyo kung gaano kalakas yung hangin. And to the point na yung mga sand ay nililipad na rin papunta sa mga mukha namin. Grabe, sobrang galing talaga lang ng experience. Pero at the same time, nakakatakot lalo na para sa mga may hika. Kita nyo naman na lumilipad-lipad na maigi. Sobrang yung sand, OA yung talsik sa mga mukha namin. Ikat ko muna dito. Grabe, yun na naman. Let's go parang daig pang sandstorm. OA talaga. Yan, done na kami dun sa tour namin and it was a nice experience. At least we get the chance to see ng in person yung mga ginamit nila for their filming and yung mga filming locations ng iba't ibang movie na pinalabas sa iba't ibang bansa. Meron China, meron sa may Saudi, meron din mga Persia, and meron din ng mga Hollywood of course na, and then yung mga ibang series na napapanood natin from time to time. Be ready lang guys, if I were you, don't wear any white. Katulad grabe, sa ganitong windy, wala na, naging kulay na yung damit ko or yung kulay buhangin na siya. Nagkaroon na siya ng parang sting. Pero tatanggal naman to pag ninaban. Yun nga lang, if you have extra other activities to do, baka hindi maging pleasant yung itsura niya kasi nga grabe, didikit talaga sa'yo. And even yung buhok mo, tumigas na yung buhok namin dahil sa sobrang dami ng hangin na nakuha namin. So ikat ko muna dito guys. I hope you enjoyed this part of the vlog. And may pupuntahan natin na isa sa mga kasama din sa tour na ito. Hindi ko na siya mabanggit ng maayos, pero itatry ko maigi na ito. Pero kung hindi, for sure naman pagkabalik ko, get your guide. So wag na kayo mamroblema doon. Pero pagbalik ko pa, cut ko muna dito. Bye-bye! Pagkatapos namin kumain ng lunch, okay naman yung lunch, so-so lang. So dito na kami sa Sar Ben Hatou. And ayan, yung pinaka-tawag lang nila ako. Hindi ko lang alam kung sobrang lakas ng hangin. For sure, magiging malakas yung entry ng hangin dito sa vlog. Pero I'll try to minimize the noise kung kakayanin kung saan lang yung kaya. So mamaya yata tatawid tayo dun sa loob. But for now, dito tayo at mag-orientation. Okay, another akyat na naman po tayo. Magpo 0.5 challenge po tayo. Let's do it on TikTok. Hakbang tayo kahit na matarik. Pipilit natin. Mga kasama namin. So, dito na kami sa Sar. Sar? Et Pan. Pogi ni Kuya nung tour guide namin. Nakakayaman-yaman yan, naka-braces. Kasang problema. Mahinang boses. The school and the mosque. All there, the mosque of Qasar before. But that one is Close na daw. Yeah. Close na daw yung mosque tsaka yung School in one place. Yes. Mud. And po? Making fun. He's gullible.
Ayan, bali naglilibot-libot na tayo. So, ay, meron pa pala dong pataas. So, ito yung pinaka-village nila before. So, ang storya nito ay merong mga barbarians. Ang mga barbarians naman, may sarili silang language, which is the barbar. Bago, alam nyo ba na hindi siya writable? Kumbaga parang hindi mo siya pwede masulat. Kasi ano lang siya, verbal lang. Yun yung sabi nila. Kasi ang kasunod nun nito, Greek letters. So usually like verbal lang yung ginagamit. So ito yung old village nila. Sobrang ganda. Ticket ko lang dito, then i-montage natin para makita nyo mas maayos na hindi ako kasama. Bali, nagdi-discuss siya ng nagkakaroon ng design. Ginagamitan niya ng apoy, then yung ink. Bago yung kakalabasan ay yung nandun sa gilid. Yung mga ganyan. Bili mo kung gano'ng kagaling, oh. Wow. Color is fixed. Black is tea, the yellow saffron, blue is indigo. All this is the same. Someone is interested, it's possible to write your name. Small is 100, medium is 200, the big size is 300. The light souvenir. Parang souvenir mo siya. Was the locals and as well for us, for my generation, all participate as the extractors in gladiator. So just been in the arena. Ayan, katulad yung gagawin niya. Hard to see us. The cameras were focused for Denzel Washington. He was the gladiator. Okay. Denzel Washington. Not just this one. Okay. So, ito yung lahat ng mga movie na shoot dito sa area na to. So, sa SAR-8 Ben Hadu. So, Village de Cinema. So, kasama dyan yung Gladiator, yung Jesus of Nazareth, at saka yung mga marami pang movie. Ito yung list, tinatawag na kami, so alis na ako. So, next naman na, lagi na lang nila kami sinisita kasi lagi na lang kaming late lumalabas. Kasi marami kaming kinukuhang picture. So, akit na naman kami ulit. Cut na muna natin. Marami na namang Hi guys! Sorry, ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog kasi marami na rin kaming nagawa. Ang ginawa lang naman namin pagbalik, kumain kami, naglibot kami, and at the same time, nagtry lang kami ng kung ano-anong mga pastries nila dito. Hindi ko na siya na-videohan kasi nga parang feeling ko sobrang haba na rin ng vlog. And na-my-day ko naman na siya sa Instagram natin yesterday. Tinry lang namin talaga kung masarap. Then umorder ulit kami ng fruit shake, avocado and banana yung sa akin. Ngayon naghahanap sila ng alak. Pero I'm pretty sure na walang alak dito kasi ito ay Muslim country. So maraming salamat guys sa pagsama sa atin. Then tomorrow naman ay mag-ATV tayo and pupunta tayo sa Sahara Desert for camel riding. And may dinner din tayo doon. So magiging mahaba yung araw natin and yun yung celebration ng birthday ni Diana. So kung nagustuhan nyo naman yung video guys, do not forget to like it. Mag-comment kayo guys kung ano yung pinakagusto nyong part ng vlog natin for today. And hopefully naman na-share nyo yung video natin sa ibang mga friends ninyo and sa ibang mga tao para naman makita nila kung ano yung ginawa natin dito sa Morocco. So yun lang guys, thank you and see you again sa ating next vlog. Bye-bye! Bye!